sa mga magsasaka. Nakakalungkot lamang na ang ganitong pangyayari ay hindi dapat sa Porac nangyayari. Sa buong Region 3, lalo na sa Tarlac, napakatalamak ko na ilang dekada ng iba pa magsasaka. Pero paglabas mo ng order, nananawagan ko kami in aid of legislation na sana nga mabigyan mo ng sapat na panahon na ang mga magsasaka natin ay mabigyan ng protection. In aid of legislation, sana nga magkaroon ng inquiry dahil marami na sa ating mga magsasaka ang tulad ng ganitong pangyayari. Before the OP on a land holding, that is the very site of the Porac Pogo. And the chair hopes that this matter can be put to rest at sa panig din ng ating mga magsasaka. Maraming mic nyo, Yusek. Sama po ninyo, Madam Chair, ang buong Dar family, Madam Chair, sa pagsugpo dito sa mga illegal na pugo. Salamat po. Makakasa po kayo dyan, Madam Chair. Maraming salamat. Pero okay lang po, may iba pang kapwa agencies nyo na talagang tutok dyan. Sana ang matutukan ninyo ay yung pag-award na talaga ng pag-install na ng Ginoong Galang at Porac 106 dito sa lupang ito na misteryosong nasingitan pa ng Pogo. Opo, Madam Chair, makakasa po kayo. Sa madaling panahon, i-apply namin ang tamang proseso, Madam Chair. Ganong kadali yung madaling panahon po kaya? Madam Chair, the moment na nagkaroon ng finality dito sa Office of the President, Madam Chair, ang aming land process sa ngayon, Madam Chair, sa present administration ngayon, kung ganyan lang kalaki ng mga 40 hectares, ay kayang tapusin sa loob ng 90 days. Okay, tulad ng sinabi ko, hindi ko dapat bigyan ng full stop ang mga grupo na represent ni Binibining Pera Lucas dahil hindi pa ho yan ang pwedeng maging identified beneficiaries base sa gagawin na land process ng DAR. Sige po. Kung kaya naman po sa loob ng 3 buwan, paki-update na lang po ng DAR itong komite kung na-actionan na po favorably within 90 days. At akin din pong ifa-follow up kay Sec Estrella. At higit sa lahat, yung panawagan ko po kay ES ngayon lang. Makakasa po kayo. Salamat, Salamat. Yusek. At maraming salamat, Ms. Rowan, Ms. Pyra, at Ginoong Galang. Ay, you have one more point? Ms. Rowan, sige po, bago ako Sino pa may lang po ito. Nakakalungkot lamang po na ang ahensya ng gobyerno, ang Department of Agrarian Reform, na supposedly ang mandato ay magbahagi ng lupa sa mga magsasaka at ipagtanggol ang kanilang karapatan. It appears that they are lawyering not for the farmers but for the developers. Bakit ko sinami-dami ko ng mga inilabas na dami random circulars, dami random orders and their administrative orders na pabor sa mga magsasaka? Bakit kung ang pinapanigan nilang batas ay yung mga batas na hindi papabor sa mga magsasaka? Nakakalungkot lamang na ang ganitong pangyayari ay hindi dapat sa Porac nangyayari. Sa buong Region 3, lalo na sa Tarlac, napakatalamak ko na ilang dekada ng iba pa mapapagsasaka. Pero paglabas mo ng order, wala sa i-implement, na mismo kailangan ng gobyerno. Nananawagan ko kami in aid of legislation na sana nga mabigyan mo ng sapat na panahon na ang mga magsasaka natin ay mabigyan ng protection. In aid of legislation, sana nga magkaroon ng inquiry dahil marami na sa ating mga magsasaka ang tulad ng ganitong pangyayari na ang dapat maipamahagi sa kanila nakarating sa illegalista o sa mga mayayamang developer. Yun lang po, Your Honor. Salamat, Ms. Rowan. Sige, mag-check po tayo ni Ginoong Galang sa progress ng DAR sa loob ng 90 days. Salamat po. Mayor Capil, isang tanong lamang po mula sa chair bago ko i-turn over yung floor kina Sen. Sherwin sa kanila ring mga tanong. Ang sabi nyo po ay wala po kayong alam sa mga illegal na gawain sa Pogo, sa Porac. Mayor, let me flash this letter po. As early as 2021, na-report na po sa inyo no less than by the provincial director or provincial chief ng CIDG Pampanga na may serious illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, and illegal drugs sa premises leased by Lucky South 99. So, fina-flash ko po itong sulat ni Provincial Chief Arvin Hosmilio. So, Mayor, it's either, for lack of a better word, ignorant po kayo dito or complicit kayo dito? Dito na lang muna po ako and I'll turn over the floor now to Sen. Sherwin. Unless meron po kayong gustong i-comment dito sa sulat na ito, Mayor, at yung impression po ng chair dito. Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Mayor, meron pong received stamp July 19, 2021 o 5 days po pagkatapos ipinadala ni Provincial Chief Hosmilio. Pasensya na po talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di maaaring di po namin na-actionan yan. So ignorant po kayo sa sulat na ito? Hindi naman po ignorant. In all honesty, hindi po nakarating po sa akin, Your Honor.
yung sulat. Actually, nakikita, nakakausap ko rin naman si Sir Rosvillo. Wala naman po kami napag-uusapan na noon nung makita kami na merong ganun pong pangyayari. Your Honor. Salamat po, Mayor. Actually, hindi lang ito usap, formal letter po. So, very regrettable po na sinasabi niyong hindi niyo po ito natanggap, bagamat nga may received stamp po ng Office of the Mayor. Yes, Your Honor, if I may read po ang report, comprehensive report po ito ng PNP PORAC Pampanga Pogo timeline po para mabasa ko lang po. Mahaba po yan, Mayor. 2 page lang po, ano lang naman. Medyo mahaba, 2 page. Kung maaari pong i-submit sa komite at siguro sabihin niyo na lang po sa atin ngayon, at least yung highlights lang po. In 3 minutes, so ano na po ito? Sige po, Your Honor. Opo. Date, May 8, 2023, PAGCOR Vice President Brigadier General Raul Villanueva, retired, received reports regarding alleged illegal activities inside Tide Court of Lucky South 99. But as per the PNP, there were no illegal activities happening. August 25, 2023, joint inspection conducted by PORAC LGU with PORAC and BOFI. We will submit po yung supplementary pictures. Salamat po. Pinapasok po sila, pero wala po silang nakitang any criminal acts po. Pinapasok hanggang sa security office lang. Recently lang po namin na nakita yung report nila na pinapasok po sila nung 2023 po ito, Your Honor. Kaya we will supplement this para Salamat po. makita po natin. Then September 28, 2023, based on reports that there was an alleged missing Thai national, the PORAC BPLO, PNP, CIDG, and ATCU conducted an inspection at Thai court. It was then found out that the said Thai national went home to Thailand on July 2023. October 25, 2023, PNP PORAC coordinated with BPLO regarding the validation of papers of Lucky South 99, to which PORAC BPLO cooperated. November 16, 2023, a certain intelligence officer conducted an inspection of Lucky South 99 to verify if the company continued to operate despite the expiry of their permit on 27 of October 2023. December 28, 2023, another inspection has been conducted by an investigator of PNP to verify if whether Lucky South 99 was still operating after the expiration date of the license. January 19, 2024, an intelligence officer continued to conduct an inspection and verification of Lucky South 99 to ensure that no illegal activities are taking place. March 20, 2024, PNP received reports that illegal pogo was allegedly monitored inside Lucky South 99. Allegedly, most workers are Chinese nationals and Filipino workers. Allegedly, pogos are used to venue for human trafficking, kidnapping, cybercrime, and even prostitution. March 21, 2024, PORAC Station conducted coordination and validation with different agencies, local government, BPLO, PAGCOR, and intensified intelligence monitoring. Upon coordination, management of Lucky South 99 informed the station that their license to operate was still in the process of validation of PAGCOR. Same day, they coordinated with BPLO. March 24, 2024, PNP wrote to PORAC LGU regarding the request for assistance for JIT. Yun nga po, kaya nakapag JIT po kami nung May 3 at doon na po kami hindi pinapasok, Your Honor. Salamat po, Mayor. Quickly lang, General Villanueva, binanggit din sa timeline yung pangalan ninyo. May comment ba kayo doon sa timeline na pinresent ni Mayor Kapil? First page. Yun lamang sa simula. Madam Chair, I'll check my record po. Parang wala naman akong na-receive nun, ma'am. Kasi may compilation naman ako ng reports na dala ko ngayon. So I'll check uli, ma'am. Thank you. Salamat, General. And lastly for now, nabanggit din po, pinresent ko yung sulat ninyo, Provincial Chief of Smilio, at binanggit din po ni kayong Mayor. May comment po ba kayo sa nangyari o di nangyari pagkatapos yung isulat itong mga seryosong issue kay Mayor?
afternoon, Madam Chair, and to the honorable members of this committee. Yun po. I remember, Madam Chair, pinareceive po namin ito sa Office of the Business Permit and Licensing Office. Although hindi ko po ma-recall kung meron kaming na-receive na reply. Pero most likely, wala po, Your Honor. Salamat po, Police Major Osmilio. Alam naman natin, tayong nagtatrabaho sa gobyerno, kapag nagsusulatan tayo, at kahit kababayan natin nagsusulat sa atin, within 15 days dapat nagre-reply po tayo. At lalo na pag ganitong kaseryoso po yung subject matter. Anyway, salamat po, Police Major Osmilio. So, Sen. Sherwin, I'd like to turn over the floor to you. Salamat po. Thank you, Madam Chair. I'll pursue your the line of questioning that you left off. Specifically po yung letter ng PNP. I'm trying to mahalaga po itong letter na ito dahil yung kaninang letter. Yan. Mahalaga po itong letter na ito dahil as early as 2001, meron na na-detect ang PNP CIDG na merong illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, illegal drug use involving Chinese nationals residing in Royal Hotel located in Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Kung makikita ho natin as early as 2021, yung mga criminal activities doon, parehong-pareho kung ano yung nakita natin ngayon. Exactly the same. Illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, may nakita rin illegal drugs at that time, nung nag-raid this year. So, in 2021, meron nang nangyayari dyan na ganyan na problema. No? Pero pinalampas lang ito until 2024, no? 4 years after. So, ganong kahaba, pinalampas itong criminal activities dito sa Porac at dito sa Royal Hotel that is located in Porac. Gusto ko itanong si Major Osmilio. Kayo nagpadala nitong letter, Major? Yes, Your Honor. Ano ang nag-udyok sa inyo para ipadala itong letter na ito? Base po sa naalala ko, Your Honor, nag-assume po ako as Provincial Officer of the CIDG Pampanga, June 2021. And then, meron pong walk-in informant na in-entertain po kami sa aming opisina alleging yung illegal activities sa Royal Hotel, which I believe ngayon ay Aramis Hotel. Accordingly, meron pong cryptocurrency investment scam, serious illegal detention, human trafficking, and illegal drugs activities. Doon po sa hotel na yon. Kaya, as part of our case build-up, minabuti po namin na sumulat sa LGU in order to verify and obtain documents, material sa aming investigation. Mr. Chairman, wala Mayor, pong Mayor, Aramis. Mayor, With due respect po. Mayor, mamaya na po kasi nagtatanong pa po si Sen. Sherwin. Meron tayong Sorry po. procedures, Mayor. You'll be recognized later. Major, itong sabi niyo may informant na lumapit sa inyo. Do you know kung bakit lumapit sa inyo? Ano bang naging scenario at that time? Base po, Informant o ma-victim? Ano bang lumapit sa inyo? base po sa naalala ko, Your Honor, empleyado po siya sa loob ng Royal Hotel na either nag-resign or parang ganun po, Your Honor. And then, nakita ko dito sa letter nyo na pinadala kay Mayor Capil in 2021, humingi kayo ng mga documents, particularly sa business permit section. Yes, Your Honor. And then, nasabi nyo rin kanina, sa base sa tanong ng ating chairperson, na to the best of your ability, best of your memory, hindi kayo walang reply from the local government unit. If my memory serves me right, Your Honor, wala kaming received na reply. Did you check your records kung merong any reply, any communication from the business permit section of the LGU? Kasi kung ikaw ang business permit head at ito naka-address to kay Mayor at ang pinag-uusapan dito krimen, wala nang kaduda-duda, dapat diretso sa lamesa ni Mayor to di ba? Hindi mo na pwedeng ito go through the normal process para receive. Diretsuhin mo na kay Mayor to dahil we're talking about illegal detention, prostitution, illegal drugs, no? So from your background check and also from your records, meron bang any communication from the LGU? Malagay ko po, Your Honor, wala. Kasi nag-resort po kami sa
pag-contact dun sa victim nung wala po kaming ma-receive na reply from the LGU. Since the offense involved ay estapa, we tried to communicate with the victims para magamit namin sila, Your Honor, mag-testify sa court. Na-contact niyo ba yung victim after that? Na-contact po namin, Your Honor, but the problem is yung pong mga biktima ay mga foreign nationals living abroad, and at that time ay pandemic po, yung travel restriction, hindi sila makapunta dito sa Pilipinas. So nag-reach out kayo dito sa mga biktima. Ito yung mga nagsumbong sa inyo. No, Your Honor, yung pong CSR representative ng na nagtatrabaho sa Lucky South 99. Diba sabi mo kanina may Pinoy na dating nagtatrabaho na nagsumbong? Yes po, yun po yung walking informant. Foreigner siya, local? Pinay po, Pinay. Pinay. And then, pinursue nyo ba itong case sa kanya o kumuha pa kayo ng mga information? Sa maalala ko po na ship yung focus namin sa ibang pogo po sa Clark. Pero itong particular letter, wala nang subsequent action. May mga subsequent action po ba ito? Nung hindi po namin makonvince yung biktima na magpunta sa Pilipinas para mag-file ng complaint, na natabunan na po, hindi na, nawala na po sa focus. Okay. And then, based dito sa mga records, ang next action na ng LGU is itong 2023 inspection. So, Mayor Capil, bakit ang tagal? From 2021 to 2023. Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with due respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Senator Erwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ipa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ipa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama in Sen. Sherwin. Thank you. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, nung 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit pulis kasama doon sa 2023 inspection? Mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat, na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito, na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po, pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. If I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Para po for the information, para as a brief summary of significant events starting in 2022, CR MIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the insumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo
Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie R. Rebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City. Regarding the aforementioned complaint, during the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, not as territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan niyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa niyo. Ang totoo po, kahapon lang namin na Lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi niyo ho rin yan mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi niyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala niyong dokumento ho sa amin, even yung justification niyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper niyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa niyo na lang ng justification yung hindi niyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa niyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. No? Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo mention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumapas rin to sa Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. kayo po or Allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yung lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Senator Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po kung pagbabayad ng taxes. Table. Nakita po namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, isama na ho natin yung mga kaninang pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki ng inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building, pakita lang na 46 buildings, pakita lang ho na. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo, may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat po yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare, dahil ang mga taxpayer natin, minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permits. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Napapakita ho namin doon sa Whirlwind. Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ano yan? Kasi nasa media na ho lang ngayon eh.
No? So sigurado ho. So ang punto namin, pinakita ko na ito, but let's nasaan yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 9,000 real property, 90,000 real property sa amin sa PORAC, wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin isa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check, sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from lahat, from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin. Kasi sa mukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi nga po, general supervision. We only supervise our technical person. Kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Your Honor, baka... Kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. Alimbawa po, Kung isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho naman, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar, na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Nakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Ameliar, mababa ang binabayaran. Napakita ho namin last week, during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking pananaw parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Kayo na ho nagsabi na hindi i-inspect. Sila na ho, sabi nga ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi po totoo yan, Your Honor. Pero Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin, kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon, hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. anyways, yun po yung base sa mga records at Marami pong violation na yan sa amin, 2023 pa. Kaya hindi na po namin renew, Your Honor. Kasi yun nga po, pwede naman namin sanang palampasin na bigyan sila ng permit, pero hindi po namin ginawa, Your Honor. 4 na taon na ho silang kumikita, 4 na taon na ho silang may illegal activities, 4 na taon na ho sila merong prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng 1 taon to, talagang nakakahiya na ho yan. Ang totoo, walang nare-report na criminality of the PNP, Your Honor. We will pass it to you para po makakita nyo po ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa?
Kung 2023, nabasa nyo na ho yan. Intelligence report po ito, Your Honor, kaya hindi naman po rin report sa amin ng PNP. Meron ho kayo kung intelligence, Uh, kung intelligence report ho yan, ba't meron ho kayo ngayon? Actually, binigay lang po talaga sa amin ito na ng PNP and it shows naman po kahit kahapon lang na talagang as per their investigation, wala po talaga silang nakikitang any criminalities, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin at ito yung aming personal na pananaw ko ho to dahil nga nagtataka, marami kami, hindi lang ho ako, marami hong nagtataka, pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka, paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that, no? Para hindi na ho natin maalala yung ibang ano. Sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Para po makadagdag po dito sa ating pinag-uusapan po, Your Honor. Please, magandang hapon po. Sa lamang po, ganong katagal po yung statement? 5 minutes po, Your Honor. Please. If I miss that po. Kung maaari niyo pong iksian po ng konti, Yes po, Your Honor. Mayor. Magandang hapon po, Chairwoman Senator Rizal Tiveros, Chairman Senator Win Gatchalian. Ako po ulit si Mayor Jim Capil ng Bayan ng Porac. Narito po ako ngayon upang harapin ang mga katanungan at akusasyon na ipinutukol sa akin. Sa mga nagdaang linggo, marami pong masasamang balita ang lumalabas laban sa akin na para po bang turok na ako. Bago pa man ang unang 26-2024, may mga panawagan na ako daw ay dapat suspendihin ng DILG. Tumahimik lang po ako noon at pagpupunta pa rin dito sa Senado in the interest of transparency and accountability. At para makatulong na rin sa paggawa ng batas dahil ako naman ay iniimbita po ninyo dito bilang resource person in aid of legislation. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusahan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo. At binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasakit marinig po. Why am I both persecuted and prosecuted? Di po ba resource person lang ako dito in aid of legislation? At may presumption of innocence sa ating batas. Hindi na ba wala na pong business permit ang Lucky South 99 sa amin sa Porac as far back as January 1, 2024? So wala na po silang authority to conduct business 6 months before the June 4, 2024 PAOK raid. Just to reiterate, bago pa man sumabog ang show ito, no business permit na po ang Lucky South 99 for several violations sa occupancy permit nila and for failure to comply with fire safety standard. At wala na rin po silang may pakitang updated IDL license sa amin. Nasaan po ang special treatment sa Lucky South 99? Kung may special treatment po, dapat hanggang ngayon or immediately before June 4, 2024, hindi pa rin sila dapat mag-reverse sa Porac. Pero hindi po ganoon ang nangyari. At mostly, noong nagsisimula pa lamang ang Pogo in 2019, mag-a-approve naman po talaga karamihan ng mga nakaupong mayor. Kaya hindi ko po naiintindihan. Nag-approve lang naman din po ako gaya ng iba. Ng legal na Pogo, bilang nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang umararap sa ako, pa ang panupukol? Madam Chair, bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang mga ibang mga local executive na may Pogo rin na ni-raid para sama-sama naman po kami harap sa inyo at tumulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation. I am sure they can contribute a lot too. Kasi parang nililitis na po ako dito single-handedly. Ang dami-dami naman po Pogo across the Philippines. Hindi ko talaga maintindihan ko bakit ako lang ang napag-iinitan. Di ba na-story na ang pag-perform 298 40 plus na lamang po ang Pogo sites sa Pilipinas? Kung nasaan po yung ibang local chief executive ng mga areas holding around 250 Pogo sites na nawalan ng lisensya, especially violation or lapses. Bakit wala po sila rito? Madam Chair, di ba tinanggal na rin ng PB 71 ang regulation and control sa LGUs ng gambling activities? And yet kami po ngayon ang accountable for acts na wala naman po kami power talaga. Ini-implement lang naman po namin ang national agenda noon. Tapos ako po ang umaharap at nasisisi ngayon. Napaka-unfair naman po talaga ng sitwasyon ko.
Yung nanay ko po, 74 years old, napaiyak talaga sa mga nangyayari. Bakit daw pa kasi ako pumasok sa politika? Eh, ang ganda-ganda na naman ng buhay ko nung bilang isang negosyante. Parang pogo lang ang sumira ng lahat. Inaproban lang naman sa legal na proseso ang business permit ng Lagos South 99 noong 2019 na walang kahit anong kapalit. In fact, in 2019, walang ganitong issue talaga kahit sino sa Pilipinas. Hindi po na-force that has happened. Ako na rin po ang nagsasarang ng total pogo ban. Sinusuportahan ko po ang panawagan, no? Madam Chair, Senador Gatchalian at ang mga senador at karamihan ng ating mga taong bayan. Bilang isang lingkod bayan, dapat po talaga akong naglilingkod sa aming mga kababayan. Alam ko po may mga issue na pinupukol sa aking pamumuno. Ngunit nais pa pong linawin na sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng aming bayan at ang pagsunod sa batas ang aking inuuna. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kontrobersyang ito, ang buong all 29 barangays ng PORAC ay nagbigay ng pahayag ng buong suporta at kawala sa aking pamumuno. Ngayon, sa kadarang ng ito, umaharap na rin po ako sa Senado sa interes ng katotohanan at katarungan. Naninindigan po ako na tatamaranal ang aking pamilingkod. Handa po akong makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat upang maipakita ang buong katotohanan at mapanatili ang integridad ng aming bayan. Maraming salamat po. And Sherwin, if I may interject one question. Dagal pong salamat din, Mayor, sa inyong statement. Dahil sinabi nyo naman na sumusuporta kayo sa panawagan namin na iban na ang POGOs. Isang tanong lang sa statement nyo. So, bilang resource person po, saan po yung masasabing nagkulang kayo bilang mayor nitong nakaraan? Pardon po, Madam Chair. Pasensya na po. Since sinasabi nyo ngayon na sumusuporta na kayo sa panawagan namin iba ng POGO, saan po kayo nagkulang bilang mayor nitong nakaraan? Siguro po, talaga po, nakita ko po, naramdaman ko po ang naging epekto po sa akin, sa aking pamilya nitong POGO po. At nakikita naman natin at nababalitaan po na talagang kung may nangyayari man po na hindi maganda, katulad po ng scamming, torture, ay ako po ay talagang lumalaban. Ayaw ko po na mayroong masasaktan kahit hindi pa po mga Pilipino. Kaya nakikita ko po na may problema dito po sa POGO, kaya ako po ay naniniwala na dapat iban na ito. At totoo po ang pagsusugal, although ang kumikita po ang ating bayan, ay parang mas marami pa po ang disadvantage na naibibigay po sa atin, Madam Chair. Salamat po, Mayor. Sana lang mas maagang naging ganito po yung posisyon nyo. But anyway, salamat po sa pagsagot nyo sa aking tanong. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. As a reaction lang, Mayor, kaya kanina umaga, bago tayo nag-umpisa, mga alas 10, mahaba yung oras na ginugol natin para ipatawag yung may-ari ng Lucky South 99 at yung mga may-ari ng Whirlwind Corporation. In fact, ang ating chairperson, binalikan pa niya yung mga pangalan para to be sure, no, na itong mga personalidad na ito ay may i-issuehan ng supina. At kung hindi pa rin sila pupunta, katulad po ng ibang mga personalidad, kagaya ni Guo Huaping, ipapa-aresto ho sila. No? Kasi gusto ho namin, itong raid ay isang hakbang lang. Ang gusto ho namin, may makasuhan at may makulong. No? Hindi natin pwedeng palampasin yung nangyari sa PORAC, yung torture. Nakita naman ho natin yung mga litrato, yung torture, meron yata tayong picture, no? Pakita ho namin, binigay ito ng PAOK. Yung torture, yung illegal detention, yung prostitution, hindi ho natin pwedeng palampasin ho yan, may makulong. Kagaya ho nito, no? Binigay ho ito ng PAOK. Yung torture na nangyari ho doon. Ano pa bang picture next? Ito ho, nangyari ho ito sa PORAC. Itong mga litratong to, next, meron pa ba? So, hindi ho namin palalampasin ho ito. Kaya ho namin, kung kakailanganing arestuhin, dadalhin ho namin dito yung mga maaari para managot ho sila. Opo, tama po kayo. Kaya hindi ho kayo lang ang aming iniimbitahan at tinatanong kung hindi, pati ho yung mga nasa likod ho nito. Tama po kayo, Mr. Chair, bilang alkalde, bilang ama ng bayan. Ayaw ko po na may masaktan din, kahit sabi ko nga po, kahit ibang bayan pa, ibang hindi po Pilipino yan.
gusto ko po na walang naagabyadong tao, lalong-lalo na sa aming bayan, Mr. Chair. Pero pasensya na po, talaga po walang any criminality na na-report po sa atin. Kaya yun po, Mr. Chair. Madam Chair, with your permission, I'll jump to another topic. Sure. I'll go back to the Bamban Bamban Pogo Hub. And AMLAC was here, no? I am si Attorney Manatan. Last hearing, ang pinag-usapan natin ay magfa-file ang AMLAC ng kaso. And then from then on, pwede nang ma-disclose kung ano yung mga nangyari.